Yan ang mahirap na dinadala. Ang pagiging sikat or ang kasikatan, isang bitag yun sa karakter ng isang tao, sa pagkatao. Kasi ang fame, pwedeng hindi lang maganda idulot sa'yo, pwedeng magdulot sa'yo ng hindi maganda. Ang fame, pwedeng magbago ng ugali ng isang tao. Diba? Merong ako mga kaibigan na sikat na, pero never ko na kitaan ng yabang sa katawan. Meron akong mga kaibigan na magagaling sa mga larangan nila, pero never silang nagparamdam ng kayabangan sa akin. Ito po. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Hindi ka lang, makaka-copyright ako eh. Ayun, kamusta mga first timers? Wow, today is para ako DJ Oh no? Alam mo ba dati? Maniwala ka ba DJ ako? Oo, sinabi mo na eh. Pero naman, binabasag mo naman ako. Hindi, dati mga first timers to. Back way 2000, ay wala pa pala. Mga year 2000, college days ko. Kasi nagsimula kasi ako ng college ko sa Kalibo, Aklan. Dahil isa akong napakabait na estudyante, pinatigil ako sa pag-aaral. So, dahil doon, actually nag-aaral ako, nag-DJ na ako sa isang FM station. Pero mas na-enjoy ko yung pagiging DJ ko, napabayaan ko ngayon ang aking pag-aaral. Napabarkada ako at nag-inom-inom, di ba? Nag-bisyo-bisyo. Pero alam mo lahat mga first timers, lahat ng yun hindi ko pinagsisisihan. Kasi part ng buhay ko na napakasaya yun. Lahat tayo dumadaan sa ganong stage. Huwag kayo mag-alala. Walang sisiyan na nakaraan. Lahat ng mga pinagdaanan natin ng nakaraan natin ay yun yung mga dahilan kung bakit better person tayo ngayon. Okay? Wow, nagiging makata na ako Okay mga first timers, ngayong araw na to, nasa stage 3 tayo ngayon ng ng buhay ko. Alam mo, mahal sa bandal ka. Alam mo kung bakit? Every time naluluwas kami, parang hirap na hirap ako banggitin tong stage 3 na to na expressway. Bakit ba nilagay na pinangalan ng stage 3 to? Every time na sinasabi ko stage 3, parang feeling ko stage 3 cancer. Papunta tayo ng South ngayon. Today, syempre may mga kailangan na kami lakarin ni Prisha. Syempre, business matters yung mga yon. Marami kaming mga lalakarin. Kailangan naming ayusin ng mga papel-papel dyan. Tutuugin na namin. Isa-surprise ko yung mga kaibigan ko sa LA Squad na mga taga-South. Ditong South lang hindi kay JTV Katagumpay Ang layo-layo. Siguro soon. Pero gusto ko pag umuwi kami ng Laguna, doon tayo bibisitahin ko si JTV. Kaya ayan naka-LA Squad ako ngayon mga first timers Shoutout sa J3D Apparel na siya ang gumagawa ng mga jersey natin na lahat ng mga binibenta natin ng mga jersey online at sa First Time Moto at sa lahat ng moto shop, helmet shop ng LA Squad andun ang J3D Apparel. Okay? Inquire nyo na lang. Gaganda yan. Yan. Papasila natin si Paulo Busa. Mangburaot tayo doon ng mga freebies niya. Maglaro tayo ng ruleta. Tapos kung nanalo tayo, may product tayo, ibenta natin sa shop natin. Magandang araw mga first timers, sana mag-enjoy kayo. Walang kinalaman to about sa pagbibigay natin. Gagawin natin yun bukas, pero today oras lang muna namin to para alam mo yung bonding time. Pero syempre isasama ko kayo. May magagawa ba ako? Daily vlogs ako. Yes. Okay, welcome sa mga bagong first timers from Facebook na nandito ngayon sa YouTube. Mga first timers, ako si Boy First Time at ayan, welcome kayo sa buhay ko kasi dito sa YouTube ay araw-araw ako dito at dito nyo talaga ako makikilala kung ano yung pinagagawa ko sa buhay. So, biyahe muna tayo.
Nasa SM Bikutan na tayo. Dito na tayo sa lugar ng mga konyo. Alam mo ba yung mga konyo? Ano yung Ibig sabihin ng konyo? Hindi. Social. Guys, we're here na sa Paranaque at you know, later magluto-luto, you know, with friends. We'll make kain-kain and fun together later. Ganun ang mga konyo magsalita. Pero marami akong kaibigan mga taga-South. Nakakamiss oh. Mga katrabaho ko sa ABS-CBN, dito sila nakatira. Di dapat konyo ka. Bakit? Taga-South ka eh. Alaay ako eh. Alaay ka. Batangganyaw? Alaay. Aray ko. Ano ba yan? Bakit? Ano meron? Wala, meron lang tinanggal. May ano? Boogie? Man, mukhang masarap kumain doon ah. Ayun, oh. Pizza. Pizza Didi. Ha? Pwede ka na tatawa. Sino ba nang Ako may bibig, basta wala pizza. Pabibili ka ng pizza? Oo. Ay, bumili ka ng pizza, tapos ako yung didi. Jollibee, gusto mo Jollibee? Hindi. Mukhang mauunahan pa ng mga followers mo ng Facebook ang YouTube mo ah. Mukha nga eh. Konti na lang, 100k followers ka na. Simula nung nag-start ako magbigay ng DC Monorack. Ayun, shoutout muna sa DC Monorack. No? Yes, kay Jomar. Kay Jomar, kay Sir Jomar, kay Bro Jomar, kay Boss Jomar. Lahat na. Shoutout sa iyo bro. Maraming salamat bro. Unang-una, ang papasalamat ko sa DC Monorack. Kasi nakagawa kami ng ganitong klaseng segment sa channel ko para mamigay din tayo ng mga DC Monoracks sa mga delivery food riders. Ayan. Feeling ko mauunahan ng Facebook ko yung YouTube, pero ako lang naman. Mabilis sa Facebook talaga. Ako yung natutuwa, mga first timers. Ako yung natutuwa na nagiging healthy na ulit yung community ko sa YouTube. Okay? Na-miss ko yung ganong klaseng mga comments na hindi ako hini-hate. No, nakakataba rin ng puso kasi syempre nakikita niyo yung ginagawa ko ngayon. Pero ako mismo nagsasabi mga first timers, kung natutuwa kayo sa ginagawa ko, sa pagtulong ko sa iba, hindi lang naman ako pwedeng gumawa nun. Pwede rin kayong gumawa nun, promise. Diba? Hindi lang ako. Kahit sino sa atin, pwede tayong gumawa ng ganong klaseng pagtulong sa ibang kapwa. Okay? Yan, shoutout sa lahat ng mga nagpi-PM sa page. At nagpadala na. Mga nagpapadala. Ngayon, yung mga nagpadala na yung makakarating ngayon kay Kuya Daniel. Okay, Gatchalian. Lahat ng mga klase ng pagtulong natin, susubaybayan natin. Okay? Tulungan niya ako mga first timers. Magtulungan tayo para kay Kuya Daniel. Kasi sa ngayon, naglilikom kami ng fans na nagpapadala sa kanya. Transparent yon, nakalista yon, and then ibibigay natin sa kanya. May nagpadala sa kanya ng budget para ibili ng bigas, di ba? Yes. May mga ganun. As in, dalawang kabang bigas Kabang bigas para kay Kuya Daniel, Kuyang Tok-Tok. Isipin yun, nakakatawa. So, ngayon, mga first timers, yung ganito, ang pinagkaiba lang natin, pareho tayong gustong tumulong. Ang akin kasi is nabibideo ko, okay? Nakikita nyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi nyo pwedeng gawin yun. Kaya nyo rin gawin. Okay? Kung gusto nyo tumulong sa kanya at sa mga ibang riders. Kasi tulad ng helmet, mamibigay ako soon ng mga helmet. Pero yung mga helmet na yun is hindi galing sa akin. Galing yan sa mga taga-ibang bansa, sa ibang mga subscribers na binibili sa shop yung helmet. And then ako na lang yung taga-bigay. Kumbaga, itong ginagawa ko dito sa Facebook at sa YouTube ng pagtulong sa mga riders, ito ay kusang loob ko lang. Ang pinakamagandang balik lang talaga sa akin dito, yung parang blessing na natatanggap ko dito, is yung mga subscribers na gustong tumulong sa ibang riders, is sila yung bumibili ng helmet sa shop ko para ibigay. In return, nakakatulong din to sa business namin. So, ito, transparency to. Ayoko na naglilihim. Siyempre, malaking tulong din sa akin pabalik. Okay lang sa akin mamigay, okay lang sa akin manuyod ng kung saan town para maganap ng mga riders. Pero, siyempre, nagpapasalamat din ako na sa mga subscribers na bumibili ng mga helmet, ng mga kung ano-ano sa shop namin para ipamigay sa mga riders. So hindi lang tayo nakakatulong, pati kami mga first timers natutulungan. So ganun lang. So mag PM lang tayo. Masusubaybayan talaga ninyo yung buhay ni Kuya Daniel hanggang sa maging okay siya sa sitwasyon niya. Okay?
So dito na tayo. Wait lang, para kilala kita. Di ba nasa kabila ka? Kambal ko yun! Kambal mo yun? Kahawig na hawig mo yung nasa broga ka. Times to na ako eh. Andito tayo sa Jawo Moto Shop. Kaso ang problema, si Jawo wala pala dito kasi nasa ospital. Hindi pa siya umuwi, no? Hindi. Sayang. Makikita ko na sana si Kambal kaso okay lang yan. At least nakapunta ako dito ulit sa shop mo, bro. Pakain lang kami. Ito lang talaga ang purpose na pinunta namin. Itong pata na to. Get well soon, bro, sa daddy mo. Mahal ito yung sinasabi ko sa lalagyan natin sa shop. Nakausap na yung Jawo. Ito. Si Moto Wolf, nakausap na yung Jawo. Oh, mag-hi muna kayo dyan habang nagbibilang kayo. Hi! Shoutout sa Jawo Moto Shop. Oh, ipa-vlog ko lang kaya kami nandito is dahil dito sa Korean Spam. Magkano daw? 129 each. Yan, 129. Bili na kayo. Oh, i-message nyo lang si Lawrence kung kilala nyo sa Facebook si Lawrence malamang. Tapos syempre, andito yung wife ni Jawo, si Mika. Ay, kapatid? Pinsan. Okay. So, ayan na, yun na yun. Ang dami naming in-order. 10 peraso. 10 piraso. Bebenta ko yun ng 250 na. Know you're rise in the morning sun. I wanna see you in my arms again. If you come to me, and if you need to show, well, I know yan ang pinakamabilis kantahin kapag hindi mo alam yung lyrics. Bakit ganun? Lagi tayo nagtatalo kapag sa Burger King ta. Pero pag nasa McDo tayo, alam mo ang order natin. Makinig ka sa akin, mag-whopper ka ng malaki. Ililibre ka tayo ng pera mo. Ang dami na nangyari mga first timers, hindi na ako nakapag-vlog ng maayos. Hindi ko nakita si Jawo, hindi ko nakita si Paolo Busa. Kaya mo tamalo. May nagba-viral ngayon dito na Rendon Labrador ang pangalan. Hinihit siya ngayon ng mga madlang people. Teka lang, order lang tayo. Hello, order po ng isang Whopper meal at saka isang 4 cheese Whopper Junior. Mas mahal pala yun sa'yo. Hindi 155 lang yun sa akin. Okay na po? Okay po. 344 Okay po, salamat. Ito ang nasasabi. Ito mga first timers pakinggan nyo to ha. May moral lesson dito. Okay, babasahin ko yung sinabi niya. Nag-gym tong lalaking daw to eh. Ngayon ko lang din naman nakita to. Sabi niya, kaya ako narating to kasi may utak ako. Ang sabi niya. Yung privilege na sinasabi mo pinag-isipan ko yan. Tapos sumikat. Okay, syempre sumikat siya, di ba? Fame. Kasi okay ang content. Ikaw hindi ka kilala kasi bobo ka. Hindi siya maganda magsalita, no? Yun ang, kita mo? Sino yan? Hindi mo nga siya kilala pero ganyan siya magsalita. Hindi ikaw kilala kasi bobo ka. Yun ang reality. Kung may utak ka talaga, aangat ka sa crowd. Sabay, no? Lahat ng matatalino ay sikat. Yung kilala. Tapos gets? Rendon Labrador. So-called motivational speaker. Expensive yun no? Alam nyo ba mga first timers na based sa aking mga experience ay merong ako mga kaibigan na sikat na pero never ko na kitaan ng yabang sa katawan. Meron akong mga kaibigan na magagaling sa mga larangan nila pero never silang nagparamdam ng kayabangan sa akin. Yan ang mahirap na dinadala. Ang pagiging sikat or ang kasikatan, isang bitag yun sa karakter ng isang tao, sa pagkatao. Kasi ang fame, pwedeng hindi lang maganda idulot sa'yo, pwedeng magdulot sa'yo ng hindi maganda. Ang fame, pwedeng magbago ng ugali ng isang tao.
Diba? Kaya, always be humble. Siguro dumating man ako sa time na sikat talaga ako. Hindi ko alam mahal kung sikat ako eh. Sigat ka. Hindi, ewan ko. Hindi ko siguro, lagi kong i-remind yung sarili ko pagdating sa bagay na yan. Alam mo, yun ang pinakaunang i-remind ko sa sarili ko na kailangan kong ingatan yung character ko. Na kahit in time, kung dumating man talaga yung pagkaloob sa akin yung fame na sinasabi, unang-una kong lalagyan ng barrier or salamat. Okay na tayo. Let's go. Mabilis makasilaw ang kasikatan. Talagang siguro 85% kaya niya talagang baguhin yung isang ugali ng isang tao. Pero sana kung dumating man sa time na sikat ako o sumikat man ako, siguro yun ang unang-unang kailangan kong bigyan ng attention sa pagkatao. Huwag akong magyabang ng ganyan. Laging tatandaan, pwede kang maging sikat nang hindi ka mayabang. Pwede kang maging mabait kahit marami ka talagang alam. Okay? Burger time!